Jingyan, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo si Xiaobao. May leukemia siya, tanging ang iyong bone marrow ang maaaring mag-match. Hayaan mong ibigay ko ang aking bone marrow sa batang iyon. Anong panaginip ang pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa psyche test na iyon. Ngunit si Xiaobao, siya talaga ang iyong anak. Yun siya. Akala mo ba hindi ako magagalit, kaya ginagawa mo akong tanga? Siya talaga ang resulta ng gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Huwag mong banggitin ang gabing iyon. Nakakadiri, buhay man o patay ang batang iyon. Wala akong pakialam. Boss Song, may nangyari kay Miss Jiang. Ano? Kagabi. Pumunta ka ba kay Jiangsu? Sabi niya gusto niyang kumain ng rose pastry na ginawa ko. Alam mo, Taktia, si Jiangsu ay kinain ang pastry na ginawa mo, na nagdulot ng allergic shock. Yunshu, napakasama ng iyong puso. Kung may mangyari man kay Jiangsu, papatayin ko kayong mag-ina. Lumuhod ka sa harap ng kama ni Xiaotsui. Kapag siya ay nagising, saka ka lang tatayo. Xiaoxue, nagising ka na. Nazen SI Jingyan. Gusto kong hanapin si Jingyan. Hindi ka pa fully recovered, huwag kang gagalaw. Gusto ko siyang hanapin. Ah, Yingyan. Gusto kitang hanapin. Yingyan. Umalis ka na. Yun siya, pakasalan Montag ako. Umalis ka na ngayon, Yunshu, kung may konsensya ka man. Hindi mo ako papayagang gawin ang operasyon para sa batang iyon. Sabihin mo, ikaw at si Lin Biking. Anong ginawa ninyo sa hotel? nahimatay ako noon kaya nag-book ng kwarto ang senior ko. Para makapagpahinga ako sandali. Kumpirmado na walang relasyon sa dugo. At ang panahon ng pagbubuntis ay dapat 1 linggo pagkatapos ng sinabi mo. Umalis ka. Ah, Jingyan, masakit ang ulo ko. Nanay ni Xiaobao, si Xiaobao ay dinala ng kanyang ama bilang babala sa iyo. Jingyan, pakiusap, ibalik mo sa akin si Xiaobao. May sakit pa siya, hindi siya dapat matakot. Ikaw lang ang nag-alala sa buhay ng bata. Hindi mo man lang tinanong, kumusta ang sugat ni Xiaotsui? Si Xiaoxue, may nag-aalaga sa kanya. Pero si Xiaobao, ako lang ang meron siya. Ang Zama Montag. Pupunta ako ngayon. Nung umalis ako, okay pa siya. Bakit nasa emergency room na siya? Boss Zong, hindi talaga ako pinapayagan ni MS Jiang. Nasabihin sa inyo, nung huling punta niya sa ospital, na-diagnose na siya ng kidney failure. Pero ayaw niyang sabihin sa inyo. Kidney failure. Paano nangyari yun? Sabi ni MS Jiang, hindi na siya matagal mabubuhay.
Gusto niyang samahan ka sa natitirang panahon niya. SA totoo lang. Sa totoo lang, nagmatch na ang ospital para sa kanya. Pero ayaw niyang pumayag. Sino? Sino yun? Ako ang kausapin. Sie Mises. Xiao Bao. Nene. Yunshu, pwede akong pumayag, idodonor ko ang bone marrow para sa kanya. Talaga? Pero may isang kondisyon. Sabihin mo kahit anong kondisyon papayag ako. Sie Xiaoxue may kidney failure. Kailangan mong magdonor ng kidney para sa kanya. Ganun mo ba siya kamahal? Igilan mo ang kakulitan. Kusang loob kang magdonor, ililigtas ko ang anak mo. Kung hindi ka kusang loob, marami akong paan para pag-initan ka. Ye Jingyan. Pagkatapos ng operasyon, maghiwalay na tayo. Kamag-anak ni Yunsha. Mahina pa ang katawan ng pasyente. Iminumungkahi naming itigil ang operasyon. Kung itutuloy pa rin, kailangan mo pirmahan ang consent form na ito. Halimaw, ginaganito mo si Yonshu. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ituloy ang operasyon. Yejin yan. Gago ka. Lin Baiking. Ako ang kamag-anak ni Yunshu. Ako ang pipirma. Wala kang karapatan, Gunting. Xiao Bao. Bumaba ang presyon ng pasyente. Ihanda ang pag-resuscitate. Mama, guysing kapama. Xiao Bao. Jingyan. Biking, bakit ka nandito? May kasamang na ospital kasi, kaya dumalaw ako. Tapos, narinig ko yung nangyari sa'yo. Nakakahiya, nakita mo pa. Yunshu, ganun na lang siya gumawa sa'yo, hayop siya. Bakit di mo pa siya iwan? Mukhang mali ang timing ng pagdating namin. Nakakaabala kayo ni Kuya Lin Biping sa inyong pag-uusap. Ye Jingyan, ipinangako mo sa akin. Kung magdodonate ako ng bato, magdodonate ka ng bone marrow para kay Xiao Bao. Nandito ang tunay na ama ng bata. Ano pa ang kailangan mo sa akin? Yejin yan, ano ng kalokohan yan? Toto? Kaya pala SA pregnancy report. Yung panahon ng pagbubuntis ni Yunshu. Sakto. Isang linggo pagkatapos umalis ni Biking noon. Ye Jingyan, lumayas ka. Yunsha, Tandan Montag, Yang Ugali Montag. Pababalikin kita para makiusap sa akin. Ye Jingyan, lumala ang kalagayan ni Xiao Bao. Pakiusap, mag-operasyon ka na. Ipinangako mo yan. Ye Jingyan, Kakagaling lang sa operasyon si ate. Nakaluhod na matagal. Hindi kaya magkaroon ng problema? Wala yan, matibay siya. Gusto kong malaman niya. Ang kapalit ng pagpapagali sa akin. Gumaling ka na umarte ng kaawa-awa. Jiangsu, ano nang sinasabi mo? Yunsha. Young peanut powder SA rose pastry. Ako mismo nakalat. At saka, young DNA test NI Xiaobao. Ako rin ang pumalit. Magkapatid ba naman tayo? Bakit mo ginawa to? Kung magkapatid, bakit ikaw ang nakapangasawa sa mayaman, naging reyna? Pareho lang naman ang estado ng pamilya natin, pangkaraniwan. Bakit ikaw lang ang masaya? Ayoko lang talaga, mas maganda buhay mo kaysa sa akin. Dapat mamatay ka. Ang anak mo, dapat mamatay din. Walang hiya ka. Xiao Xue.
Yingyan, gusto ko lang payuhan si At Yunshu na huwag kang pilitin. Kinain ng aso ang konsensya mo. Umuwi ka muna at magpahinga ng maayos. Tutulungan kitang hanapin ang bone marrow match para kay Xiao Bao. Salamat sa'yo, kuya, sa panahong ito. Si Xiao Bao ay napalaki ng maayos dahil sa'yo. Saan ka pupunta? Anong pakialam mo kung saan ako pupunta? Ano? Ngayon, hindi mo na ako iniiwasan sa pagtataksil mo. Bitawan mo siya. Pinoprotektahan mo pa siya. Kasulatan ng diborsyo. Ipapagawa ko kaibigan at ipapadala sa'yo. Walang ibang kailangan ko kundi si Xiao Bao. Si Yunshu, naglakas loob pang humingi ng diborsyo sa akin. Pagsisisihan mo ito. Si Jingyan, pumunta ulit sa taong iyon. Si Boss Zong, talagang galit na sa kanya. Pero kapag nabanggit ang bata, lumalambot ang puso niya. Hindi pwede, habang buhay pa ang dalawang ito. Hindi ko makakamtan ang puso ni Jingyan. May paraan ako. Sige, sa pagkakataong ito. Pawang mawawala na si Yunshu at ang anak niya. Si Yi Jingyan, gumawa ng ganitong kababuyang bagay. Hindi ko papayuhan si Yunshu na bumalik. Tatay, Madam, sabi ni Boss Zong, gusto niyang lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, ngayon ang tatay mo, bukas ang anak mo. tatay, May sakit sa puso ang pasyente, at dahil sa matinding galit, kung na-delay pa, hindi na siya maagapan. salamat, Dok. Makita tayo sa parking ng Yi Family Villa. Xiao Bao. Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao, nasaan ka? Xiao Bao. Huwag mo akong takutin, lumabas ka. Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao, nasaan ka? Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao, huwag kang matakot. Hinahanap ka na ni Nanay Xiao Bao. Jingyan, may bagong gamot na galing sa Amerika. Makatutulong ito sa mabilis kong paggaling, ngunit kailangan. Sakto, may isang angkop na tao. Hayaan na lang natin ang batang iyon. Magbigay konting halaga. Ye Jingyan, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Ye Jingyan, lumabas ka. Ye Jingyan, tao ka pa ba? Kahit matanda at bata, hindi mo pinatawad. Stern Ta. Dinala kita rito para magmakaawa at humingi ng tawad. Hindi para mangagat tulad ng isang asong ulol. Ye Jingyan, nagsisisi akong minahal kita. Hiwalayan na tayo. Simula ngayon. Hindi na tayo magkikita pa. Yun siya. Akala mo makakatakas ka sa aking palad? Ha? Kung hindi ako makakatakas, sisirain kita. Ha ha ha.
Anong oras na, ganyan pa rin ang itsura mo? Huwag mo akong hawakan, Kadiri. Nung tinurukan ang anak mo, nagdudusa siya sa sahig. Gumugulong sa sakit, mas madumi pa sa akin. Ikaw ang gumawa nito, ginamit mo ang anak ko sa pagsubok ng gamot. Nanay, masakit sa siobaw. Ginamit mo ito. Araw-araw na inaagaw si Jinyan. Sayang, dinagdagan ko ang dosis, hindi pa siya namatay. Jiangsu, papatayin kita. Ak. Boss Song. Kumusta na ang babaeng iyon? Bilisan Montag, Mai Peligro Sig Xiaoxue. Tigilan Montag. Yingyan. Ak. Dumalaw ako kay Ete, hindi ko inakalang gagamitin niya ako. Pinapalabas mo siya. Xiaoxue, Xiaoxue. Napakasama mo, kakasakit mo lang sa akin. Ako sasaktan mo si Chaozu. Sinaktan niya si Xiaobao, papatayin ko siya. Tumigil ka. Napakabait ni Chaozu. Hindi niya kayang gawin iyon, huwag ka nang magdaldal. Ye Jingyan. Ayaw ko na ng buto mo. Hiwalayan na tayo. Bakit mo ako pinapahiwalay? Dahil ba sa Silin Biking? Tama. Dahil mahal ko siya. Gusto kong makasama siya. Masyado talaga akong mabait sa'yo. Gusto kong malaman ni Lin Biking. Ang taong katulad mo. Kahit ibenta ko, hindi ko siya pagbibigyan. Ye Jingyan, ano ba ang gusto mong gawin? Sa huling bahagi ng ating auction, ang ating GY ay nag-alok ng isang pribadong koleksyon. Tingnan ninyo. Okay, ngayon ay magsisimula na ang ating auction. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Akin na ang babaeng ito, 5,000,000. Okay, 5,000,000 isang bises, 5,000,000 dalawang bises. May gusto pa bang magtaas? 5,000,000, sold kay Boss Song. Kailangan bang pigilan? Hayaan muna nating magdusa ng kaunti. Bebe, 5,000,000 ang ginastos ko para mabili ka. Dapat mong alagaan ako ng maayos. Pakiusap, palayain mo ako, babayaran ko ang 5,000,000. HMP, ikaf lang ang gusto ka o, hahaha. Biking. Pasensya na, nahuli ako. Ano, plano ba ninyong? Magkagulo dito? Ye Jingyan. Ipinagbili mo si Yunshu, ano ba ang tingin mo sa kanya? Nasasaktan ako. Gusto kong malaman mo, kahit ibenta ko siya sa pulubi. Hindi kita pagbibigyan. Ikaw na. Bastos. Pigilan na ninyo. Yunshu, sumama ka sa akin. Gagamitin ko ang lahat ng aking resources para maparusahan si Ye Jingyan. Kung susunod ka sa kanya, Ong bone marrow donation ni Xiaobao. Hindi mo na makakamit. Yunshu, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin sa kanya? Biking. Umalis ka muna, babalikan kita pagkalipas ng 1 linggo. Hahaha. Pakiusap, operahan si Xiaobao pagkalipas ng 1 linggo, kung hindi. Yun siya. Ayoko talaga sa mga nagbabanta sa akin. Nene. Xiaobao, mabait ka. Pagkalipas ng ilang araw ay magkakaroon ka na ng operasyon pagkatapos. Lalabas tayo, okay? Walang anuman. Tito Lin. Kasama ba Nathan si Tito Lin? Ito si Lin Biking. Talagang hindi nawawala. Ano naman problema mo? Bago ang operasyon, kailangan ko pa ng tulong mo sa isang bagay. Guapo, shot Teo. Umalis ka. Baking, alas 11 ng umaga.
Magkita tayo sa bahay ng pamilya eh. Pasensya na, Baking. Para kay Xiao Bao, kailangan kitang saktan. Ginawa ko na ang lahat ng hiniling mo. Pagkatapos ng operasyon ni Xiao Bao, maghihiwalay na tayo. Hiwalayan? Hindi kita hahayaang umalis sa akin habang buhay. Yunshu, ngayon hindi na ako magpapakalambot. Sabi ni Doktor, napakagaling na pagaling ni Xiao Bao. Makakaalis na siya sa ospital pagkalipas ng 1 buwan. Makakapasok na ako sa paaralan at makakapaglaro na sa mga kaibigan ko. Nga, Walang puso. Hindi man lang nagtanong kung kamusta ako. Yun siya. Baking, bakit ka nandito? Nasaan si Xiao Bao? Nasaan si Xiao Bao? Xiao Bao. Wala na. Ano ibig mong sabihin? Wala na. Hindi, kailangan ko siyang makita. Dalhin mo ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Xiao Bao. Xiao Bao, gumising ka Xiao Bao. Huwag kang magbibiro sa nanay mo, okay? Xiao Bao, kung magbibiro ka pa sa nanay mo, magagalit na talaga ako. Hindi na kita kakausapin Xiao Bao, gumising ka. Yunshu, Lele, bumangon ka. Yunshu. Doktor. Doktor. Boss Zong, para iligtas ang asawa mo. Malubha ang sugat mo. Hindi ka ba pupunta? Akyang. Hukayin ninyo ang lupa. Hanapin ninyo ang taong ito para sa akin. Babayaan niya ito ng dugo. Bukod pa, pagkatapos ng kidney transplant ni MS Jiang, hindi pa rin siya matatag. Baka kailanganin PAZ MS yun. Alam ka una. Umalis ka na, tapos na ang ating transaksyon. Kumain. Akala mo para sa'yo? Hindi pa stable ang kalagayan ni Xiao Tsui. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ye Jingyan, namatay lang ang anak ko. Tao ka pa ba? Pabigat lang ang buhay. Mas mabuti pang mamatay. Ye Jingyan, gago ka. Babaeng tulad mo, karapat-dapat lang na mamatay ang anak mo dahil sa'yo. Bukod sa saktan siya, ano pa ang kaya mo? Lin Biking, ito ay problema ng pamilya ko. Wala kang karapatang makialam. Para sa isang babaeng may pusong ahas. Sa sarili mong asawa at anak. Ginawa mo ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Si Jiangsu, ang nag-inject ng sobrang gamot kay Xiao Bao. Nalaman ni Yunshu kaya siya nagwala. Ikaw, ano ang ginawa mo? Imposible, imposible. Napakabait ni Xiao Tsui. Hindi niya gagawin yan, hahanapin ko siya. Yunshu, ngayon siguradong mamamatay ka. Kahit kalahating buhay mo, wala na. Ha ha ha.
Yingyan. Pinatulan mo pa ang isang bata. Yingyan, si Ate Yunsha. Laging ginagamit ang anak ng iba para takutin ka. Gusto ka o lang siyang takutin. Sabi ko na, hindi mo kailangang makialam sa amin. Ako. Miss Jiang. Buntis ka pa lang, hindi ka dapat nagpapagulo. Buntis? Xiaoxue, ikaf. Noong nakaraang linggo nung lasing ka, nabuntis ako ng anak natin. Boss Zong, talaga naman, para sa isang batang walang kinalaman sa'yo. Muntik mong masaktan ang sarili mong anak. Xiaoxue. Nagpadala ako ng emosyon, magpahinga ka muna sa bahay. Bibili ako ng pampalakas mo. Kamusta ang pakiramdam mo ngayong gising ka na? Bakit ako nasa ospital? Hinimatay ka kagabi. Biking. Hindi ba't pumunta ka sa Amerika? Bakit nandito ka? Yunshu, ano ang naaalala mo? Siyempre naman. Buntis ako. Yun siya, sana magkaroon din tayo ng sariling anak. Jingyan. Pumunta ka ba para bisitahin ang anak natin? Anak natin. Isang buwan na siya, bala ko siyang tawaging Xiaobao. Ano sa palagay mo? Babae, ano na naman ang kalokohan mo? Yejin yan. Ano? Hindi ba kayo magkabigan? Bakit kayo nag-aaway? Yejin yan, labas tayo. Amnesia. Mahina ang katawan ni Yunshu ngayon. Ang pinakamagandang paraan ay panatilihin ang kanyang emosyon. Huwag mo siyang paalalahanan. Tungkol kay Xiaobao, Siya ang babae ko. Hindi mo kailangang makialam. kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, hindi mo hahayaang mabuntis si Jiangsu. Ye Jingyan. Traidor ka pala sa akin. Anong karapatan mong sabihing traitor? Ang bata sa tiyan mo, hindi akin. Ha? Ano ang sinasabi mo? Hala, Yunshu. Yejin yan. Kung hindi mo kayang tratuhin ng maayos si Yunshu, bitawan mo na siya. Si Yunshu ay babae ko. Ako ang bahala kung mabuhay siya o mamatay. Kung ayaw mong mamatay siya, umalis ka na. Nanay, tulungan mo ako. Bakit mo ako hindi tinulungan? Fake it? Xiaobao, ikaw ba yan? Bakit palagi kang may suwerte? Xiaoxue, okay ka lang, Bea? Gusto ko lang sabihin sa ate na tunay ang pagmamahalan natin. Sana hindi siya magalit sa akin, pero hindi ko inasahan. Ang sama mo talaga, kahit nawala ang memorya mo, masama ka pa rin. Hindi ako, si Xiaoxue ang gustong sakalin ako. AME, buntis ang Chiaotsu ko. Ano ang magagawa niya sa iyo? Nanay. Tiya, kasalanan ko na hindi ko siya na-discipline. Kaya nasaktan niya si Xiaoxue. HMP. Babaeng demonyo, mabait ang Chiaotsu ko. Marami akong paraan para sa iyo, AME. Kakalabas lang ni Ate Jian Yunshu SA Hospital. Hindi bagay sa kanya ang ganitong trabaho. Kanina pa niya ginaganyan ka, ngayon pinapagawa mo pa sa kanya to. Ituring mo na lang itong bayad sa'yo. Ang sakit.
Aray. Ang sakit ng tiyan ko. Jingyan, dalhin mo ako sa ospital. Ang sakit. Jingyan. Bakit naging ganito? Sabihin Montag. Bakit Montag sinaktan si Xiao Xue? Alam mo ba, kinain ni Xiao Tsue ang kinain mong niluto. Muntik na siyang makunan. Alam Montag ay kinain ni Jiang Xue. Ang mga pastry mo, at nagka-allergic shock siya. Yunshu, ang sama ng ugali mo. Wala akong ginawa. Simula ngayon, kapag may nangyari kay Xiao Tsue, ikaw ang magbabayad. Jingyan, anong kasalanan ko? Bakit mo ako ginaganito? Impossible. Paano ako magdodonate ng bato? Napatunayan namin, nagdonate ka ng bato 6 na buwan ang nakalipas. Para kay Ginang Jiang Tsue. Kung hindi ako makakahanap ng pagkakataon na makasama si Jingyan, yung usapang bata, malalantad na, wala ba kayong? Nang gabing yon, lasing na lasing si Jingyan, tulog na tulog, hindi man lang ako hinawakan. Naku, bakit ka nagsisinungaling? Sasabihin mong buntis ka, hindi ba maganda ang resulta? Ngayon, si Jingyan ay galit na galit sa kanya. Talagang anak ka ng nanay mo. Noon, isang salita mo lang. Nagdonate na si Yunshu ng bato para sa'yo. Si Yijingyan naman, walang kibo. Ay inayos na ang operasyon mo. Si Yunshu, hanggang ngayon siguro hindi pa alam na hindi ko naman kailangan ang bato niya. Kapag naging asawa mo na si Ye, asa na lang ako sa'yo. Para sa magandang buhay. Ha ha ha. Naku, narinig ng bruha yon. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para sa ating dalawa. Ito ba ang hinahanap mo? Salamat, salamat. Jiangsu. Bakit mo sinabi kay Jingyan na buntis ka? Bakit mo ginawa iyon? Huwag kang Jingyan diyan. Wala kang karapatang tawagin siya ng ganyan. Hindi ba tayo magkapatid? Bakit mo ako ginaganito? Ay, Bakit mo nakalimutan ang mga masasakit na alaala? Bakit ang gaan-gaan ng buhay mo? Bakit ikaw ang napangasawa ni Yijingyan? Bakit? Postsong. Nandito ka na pala. Hui, nasaan si Xiao Xue? Hala, si Xiao Xue. Anak ko, ang aking anak. Jingyan, huwag mong sisihin ang ete mo. Sobra lang siyang nagmamahal sa iyo. hindi ako. Kawawang Xue. Aha. Sinabi ka ona.
Huwag siyang makisama sa babaeng ahas na iyon. Ayaw mong maniwala, gusto mo siyang puntahan. Tingnan mo, ganito ba ang kabayaran sa iyo? Tita, dalhin mo muna si Chaozu sa ospital. Ako na ang bahala sa babaeng ito. Siege. Hindi ganito ang totoo, si Jiangsu ay. Hindi talaga buntis. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Totoo ang sinasabi ko. Si Xiaoxu ay nagkunwari lang na buntis. Para guluhin ang ating relasyon. Hanggang ngayon ayaw mo pang magsisi. Are, Yunshu, ang sanggol sa tiyan mo ay matagal ng patay. ano ang sinasabi mo? Noong nagpa-check up ako ilang araw ang nakalipas, ayos pa siya. Kaapat dapat lang na mamatay ang anak mo dahil sa iyo. Kaapat dapat lang na mamatay ang sarili mong anak dahil sa iyo. Kasalanan ko rin, masyado akong mabait. Kaya't binigyan kita ng paulit-ulit na pagkakataon. Nasaktan si Xiaoxue. Kapag naisip mo na ang lahat, ikaw mismo ang lumuhod at humingi ng tawad kay Chaozu. Xiaobao, pasensya na. Muntik kitang makalimutan, anak. Jingyan, kasalanan ko. Hindi ko naprotektahan ang ating anak. Huwag muna masyadong mag-isip, magpahinga ka muna. Bakit ngayon ka lang dumating? Lumuhod ka rito. Kapag pinatawad ka na ni Xiaozu. Saka ka lang tatayo. Gusto kong makausap ng sarilinan si Jiang Cui. Huwag kang mag-alala, tatawagin kita kapag may kailangan. Nakapunta ka pa pala ngayon, mukhang kagabi. Hindi sapat ang ginawa ni Jingyan sa'yo. Jiangsu, huwag ka nang magkunwari. Naalala ko na ang lahat. Ikaw ang nagpalit ng safe test results. Nagdulot ng paghihiwalay namin ni Jingyan. Kinuha mo ang bato ko, ginamit mo si Xiaobao. Pinilit mo kaming maghiwalay ni Jingyan isa-isa. Naalala ko na ang lahat. Anong magagawa mo kung naalala mo? Ngayon, isa ka lang. Mamamatay tao na pumatay sa anak ni Jingyan. Wala ka namang talagang dinadalang tao. Si Xiaobao ang tunay niyang anak. Anong silbi ng pagiging tunay na anak kung patay na? Sayang, sinaksak ng mahigit 20 beses. Sabing bago mamatay, tinatawag ka pa niyang nanay. Ah, Ang swerte mo talaga, gumastos ako ng malaki para sa hitman. Pero hindi ka pa rin napatay. ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang pumatay kay Xiaobao. Hahaha ang tanga mo talaga, sinabi ko na. Isasama ko kayong mag-ina sa impyerno. Yunsha, anong kalokohan na naman to? Itawan Montag si Xiaoxue. Jingyan, wag mo siyang galitin, sira ulo siya. Yunsha, Pekingan Montag ako. Pekingan mo ako. Tungkol lang naman, yan kay Xiaobao. May maipapaliwanag ako. Bitawan Montag muna si Xiaoxue. CJ, pupunta kayong dalawa sa impyerno. At doon mo ipaliwanag kay Xiaobao. Yunshu, ang anak, pwede pa tayong magkaanak ulit. Tumigil ka. Pinabayaan mo ang babaeng to na pumatay sa minamahal ko. Papatayin ko kayong lahat ng masakit. Xiaoxue. Xiaobao. Nandito na ang nanay mo. Gino. Naglaslas ang misis. Awagin ang doktor. Yunsha, kahit mamatay ka man. Ako lang ang pwedeng pumatay sa'yo.
Wag. Huwag mo nang banggitin ang gabing yon. Nakadidiri, buhay man o patay ang batang yon. Wala akong pakialam. Sieg Xiao Xue ay may kidney failure. Kailangan mo mag-donate ng kidney para sa kanya. Bakit mo nakalimutan ang lahat ng masasakit na alaala? Bakit ang gaan-gaan mo lang mabuhay? Bakit? Huwag. Nanay, bakit hindi mo ako dinalaw? Nanay, Miss Nakita. Nanay, bakit hindi mo ako dinalaw? Nanay, Miss Nakita. Buksan mo ang pinto. Palabasin mo ako. Buksan mo. Si Madam Zong ay kakagaling lang sa ospital. Hindi kaya masyadong Awiyang, mas mabuting alamin mo kung kanino ka talaga. Huwag kang makialam. Si Miss Yun ay nasa villa ng pamilya Ye. Hindi na makakaya, dalian mo ang pagsagi. Ang taong iyon, naglakas loob pang saktan ang mukha ko. Gagantihan ko siya ng husto. Xue a. Yi Jingyan. Ang mukha ng aking Xiao Tsue ay nasira na. Nawalan pa ng matris. Sa hinaharap, hindi na siya makakapanganak. Ano ang dapat mong gawin para bayaran ito? Xiao Tsui, pasensya na. Pinarusahan ko ng husto ang taong iyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo sa hinaharap. Yingyan. Ang kailangan ko lang ay mahalin mo ako. Wala na akong ibang hihilingin. Ano ang sinasabi Montag? Tumaka si Yunsha? Gamitin mo agad ang lahat ng koneksyon ng pamilya Yi. Hanapin siya at ibalik sa akin. Gising ka na, kamusta ang pakiramdam? Mas okay ka na ba? Patay na si Biking Xiaobao. Pinapatay siya ng mga tao ni Jiangsu. Huwag kang mag-alala, may naghahanap na ng ebidensya kapag kumpleto na. Siguradong ipapakulong ko silang lahat. Nga pala, Biking. Paano mo ako nailigtas? Si Akyang, ang bodyguard ni Ye Jinyan. Siya ang nagbigay sa akin ng mensahe. Sa pamilyang ito, ikaw lang ang nakakaalam kung nasaan si Yunshu. Sabihin Montag. Bakit mo siya pinalaya? Ang alam ko lang. Young Master, kung patuloy mo siyang tratuhin ng ganito, Maxi Zizi ka. Kailangan mo ba akong turuan? Dahil sa mga taon mong kasama ko, ito na lang. Hanapin mo siya at ibalik mo sa akin. hindi ka rin alam. Saan siya dinala ni Lin Biking? Kung ganito na lang. Pumunta ka sa bahay ng yun. Isama mo rito ang biyenan ko. Young Master, gawin ito. Galit na galit sa iyo ang misis. Akyang. Alam ko ang address ng pamilya mo. Kung ayaw mong may mangyari sa kanila, sundin mo lang ang sinasabi ko. Yunshu, hinding-hindi ka makakatakas sa akin. Mga walang kwenta kayo, hindi nyo mapangalagaan ang isang matanda. Hanapin nyo siya kahit ano ang gawin nyo. Ano nang nangyari, Biking? May problema ba? Wala naman. May problema lang sa kaso sa law firm. Nga pala, Biking, nakita mo ba ang cellphone ko? Gusto kong tumawag sa tatay ko.
Ano nang nangyari, Baking? May tinatago ka ba sa akin? Ha? Paano naman wala akong tinatago sa'yo? Baking. Ang tagal na nating magkakilala. Kapag nagsisinungaling ka, hilig mong hawakan ang tainga mo, sabihin mo sa akin ang totoo. Si Ejing yan ba ang nagkidnap sa tatay ko? Yun siya. Alam kong nakikita mo itong video, isang araw kang mahuhuli. Isang araw pang magugutom at mauuhaw ang tatay mo dito. Kung may utak ka, bumalik ka na lang. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Tatay. Pasensya na anak mo. Naghirap ka dahil sa akin. Yunshu, ito ay bitag ni Ejing yan. Huwag kang magpapaloko. Yunshu. Ikaw, Baking. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Pero sa pagitan ko at ni Ejing yan, dapat na ring magkaroon ng katapusan. Kung may susunod na buhay, sana ako ang unang makilala mo. Hayop, bulag ang aming Xiaoshu. Na nagkagusto sa iyo. Ha hindi. Tatay. Mahal ka OPA rin siya. Pero siya ang unang nagtaksil sa akin. Pinatay pa niya ang anak ko dahil sa selos. Pero mahal ka OPA rin siya. Itatabi ko siya sa tabi ko at pahirapan ng paulit-ulit. Demonyo ka, hindi na babalik si Xiaoshu. Hindi mo pa rin masyadong kilala ang iyong anak. Babalik siya para sur. Pakawalan mo si tatay, ako na lang ang iiwan. Yun siya, takbo na. Okay lang ako, takbo ka na. Tatay. Pasensya na sa hindi pagsunod. Mula ngayon, isipin mo na lang na hindi mo ako anak. Tama na. Sawa na ako sa drama ng mag-ama. Sumama ka sa akin. Yun siya. Yun siya. Yunshu, huwag kang tatakbo, magkaanak tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sa tingin mo ba, makakabalik pa tayo sa dati? Yun siya. Huwag kang magmalaki. Hindi na ako magkakaanak sa iyo, nakakadiri ka. Ano ang sinasabi Montag? Yun siya, magkakanak na tayo. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ng doktor, buntis ka. Base essay timeline ng auction. Yun siya. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, magpahinga ka. Magkakaanak din tayo sa tamang panahon. Yejing yan. Si Xiaobao ay anak mo rin. Tama na, huwag na nating pag-usapan. Magpagaling ka muna. Anak. Hindi maganda ang timing ng pagdating mo. Papay. Nagdalang tao ka pa, hindi ko hahayaang. May panganak mo ang batang ito. Baking. Pagkabasa mo nito, nasa iyo family na ako.
Huwag mo akong hanapin. Ayokong masaktan ang mga nagmamahal sa akin. Muli. Pagkatapos ng lahat, wala na akong pag-asa. Papanagutin ko ang lahat ng nanakit sa akin. Pagkagising mo, dalhin mo si tatay sa ligtas na lugar. Ang utang na loob ko sa iyo. Sa susunod na buhay na lang kita babayaran. Bakit hindi ka kumakain? Ayaw kong kumain. Ano na naman ang ginagawa mo? Hindi ba ako mabuti sa iyo? Mabuti. E di idodonasyon ko rin ang bato mo, papatayin ang anak mo, at kikidnapin ang tatay mo. Ano sa palagay mo? Mabuti. Ano ang gusto mong gawin? Maayos mong may labas ang bata? Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Huwag kang magmalabis. Ito ba ang pagiging mabuti mo sa akin? Magpahinga ka muna, babalikan kita pagkalipas ng ilang araw. Yingyan, narinig K.O. na si Ate Yunsha. Ay lihim na umiinom ng pamparegla. Wala naman sigurong mangyayari sa kanya, di ba? Ano ang sinasabi Montag? Natatakot lang ako na magalit si At Yunshu. At baka may gawin siyang biglaan, kaya hindi ko siya pinigilan. Tang Stern. Sigish, pagdating mo, wala na siguro ang anak mo. Oras na para uminom ng gamot. Yunshu, huwag mong inumin. Jingyan, malaking pagkakamali lang ang lahat. Babay. Maliit na bata pa lang, kayang-kaya mong saktan? Yunshu, alam kong hindi mo kinain. Durahin Montag, Durahin Montag. Yunsha, inutusan kitang idura. Yejinyan, nakakatuwang makita kang ganito. Doktor, Doktor. Yejinyan, huli na. Tulad ng ating relasyon, hindi na ito maibabalik pa. Hahanapin ko ang doktor. Yunshu, kung mawawala ang batang ito. Ikaw at ang tatay mo ay pareho ninyong babagsak sa impyerno. Paumanhin, anak. Ang tanging magagawa ko para sa iyo ay huwag kang ipanganak sa impyernong ito. Nasan Sie Yunsha? Dinala ni Lin Biking. Lin Biking, Yunsha. Walang makakatakas sa inyo. Biking, hindi ba't sinabi kong huwag mo akong hanapin? Paano ko kayang? Iwan kang mag-isa sa piling ng demonyong iyon. Ang tang mo talaga. Huwag mong sagutin. Yunshu, bumalik ka na ngayon. Pwede kong kalimutan ang mga nangyari noon. Yejinyan, ang mga bagay noon. Ako sa pagsilang Itinago mo ang tatay mo. Handa ka na bang magtanan kay Lin Biking? Plano mong magtanan kay Lin Biking? Sobrang utang ko sa kanya, hindi ko mababayaran sa buong buhay ko. Kung magbabayad ka, sa akin lang. Huminto ka na. Kung hindi, babanggain kita. Biking, tuloy lang. Sasabihin ko kung kailan hihinto. Hanggat nandito ako, hindi mo siya madadala. Yunshu, may limitasyon ang pasensya ko. Okay lang, hindi mo na kailangang magtiis. Yunsha. Bumaba ka na, delikado dyan. Yunsha, makinig ka muna, bumaba ka muna. Pwede kong kalimutan ang mga nangyari noon. Yejinyan, sana mamaya. Kaya mo pa rin sabihin ang mga salitang yan ng may kumpiyansa. Ano ang ibig mong sabihin? Biking, Salamat sa paulit-ulit mong pagtulong sa akin. Kung magkikita pa tayo sa susunod na buhay, ipapahayag ko ang nararamdaman ko. Ayoko ng susunod na buhay, bumaba ka na. Yejinyan, Ayoko sanang ibigay ito sa'yo. Pero ngayon, nagsisisi ako. Gagantihan kita sa lahat ng mali mong ginawa.
Sa susunod na buhay, dadaanin mo sa pagsisisi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pagod na akong mabuhay. Gusto kong magpahinga. Xiao Bao. Nandito na si Mama. Yunsha. Yunsha, Huwag. Bakit? Bakit Montag ginawa yun? Gago ka. Tama siya. Ngayon, ang pagbugbog sa iyo ay pagliligtas. Mula ngayon, dadaanin mo sa pagsisisi at paghihirap ang buong buhay mo. Huwag mong banggitin ang gabing yon. Nant idiri ako, buhay man o patay ang batang yon. Wala akong pakialam. Akala mo para sa iyo? Hindi pa stable ang kalagayan ni Xiao Tsui. Kailangan mong maging malusog. Ye Jinyan, ang anak ko ay kakamatay lang. Tao ka pa ba? Isang pabigat lang ang buhay. Mas mabuti pang mamatay. Babaeng tulad mo. Nararapat lang na ang sarili mong anak ay namatay dahil sa iyo. Ikaw ang nagpalit ng resulta ng fifth test. At nagdulot ng paghiwalay namin ni Jinyan. At ginamit mo si Xiao Bao para makuha ang bato ko. Pinilit mo kaming maghiwalay ni Jinyan lahat ng ito. Naalala ko na lahat. Ano naman kung naalala Montag? Ngayon, isa ka lang. Pumatay ng anak ni Jingyan. Hindi ka naman talaga buntis. Si Xiao Bao ang tunay niyang anak. Ano naman kung tunay? Patay na rin. Sayang, sinaksak ng mahigit 20 bises. Balita ko, bago mamatay ay tinatawag ang nanay. Ah, Ang lakas mo talaga, gumastos ako ng malaki para sa mga killer. Pero hindi ka pa rin napatay. Yunsha. Anak ko. Anong ginagawa mo dito? Pienan. Alam ko na mali ako. Pinatay mo ang apo ko at ang anak ko. At may mukha ka pang tawagin akong Bienan? Pienan. Patayin mo na ako. Patay na si Yonshu. Ayaw ko na ring mabuhay. Hindi mo ba siya gustong mamatay? Ngayon, nangyari na. Bienan, hindi ganoon. Alam ko na mali ako. Ito ang diary ni Xiaosha. Kunin mo ito at umalis ka. Huwag ka nang bumalik sa pamilya namin. Yingyan. Pakiusap, patawarin mo ang nanay ko. Nadala lang siya ng emosyon. Nadala ng emosyon? Mag-ina kayong nagtulungan para lokohin ako. Ginago Montag ako. Yingyan, ano ang sinasabi Montag? Hindi ka o maintindihan. Makinig kang mabuti. Sayang ang pera ko sa killer. Nabuhay ka piaren. Yingyan. Hindi ko sinabi yan. Tiyak yan ang babaeng si Yonshu. Niloloko ka lang ng editor niya. Nagsisinungaling ka pa rin. Patay na siya. Ano pang magagawa niya sa'yo? Patay na siya. May hustisya ang langit. Ikaw pa biyayang. Mabait na Xiao Tsui na kilala ko?
Yiyingyan. Kung noon ka pa nakipaghiwalay kay Yunshu, Hindi kao gagawin lahat, tu. Babae, dapat kang mamatay. gamit ang peking anak, pinatay mo ang dalawa mong tunay na anak. Panalo ako dito. Akiang, nandito. Dalhin mo ang masamang babaeng ito sa minahan sa border. Para maranasan niya ang impyerno. Yiyingyan, walang magmamahal sayo. Karapat dapat kang maging mag-isa habang buhay. Jingyan, may malaking project ako ngayon. Anong project? Paganak project, isa 0 months ang completion. Magiging ama ka na. Yunsha, Totu Ba? Ako, magiging ama na talaga ako? Akiang, umalis ka muna. Gusto kong makausap silang mag-ina. Ngayon, nag-propose sa akin si Jingyan. Hindi niya inisip ang background ko, inaalagaan niya ako. Kasama siya, pakiramdam ko ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Yunsha, pakasalan Montag ako. Payag ako. Yunsha, Sana huminto ang oras ngayon. Sana sa sandaling yun na lang tumigil ang oras. Dahil sa isang test, inakala ni Jingyan na hindi niya anak si Xiaobao. Pinaghinalaan pa si Baking. Paano ko sasabihin sa kanya? Siya lang ang laging nasa puso ko. Xiao Bao. Pasensya na, anak. Maami akong nagawang masama sa'yo. Hindi ako mabuting ama. Yunsha. Xiao Bao. Pagkatapos ko sa trabaho, Zazamahan ka o kayo. Gino, nahanap na namin ang hinahanap mo, nasa ospital. Sige, naintindihan ka o. Pupunta na akong gayon. Sigurado ka na? Ituring mo na lang, paglilinis ng kasalanan. Maraming salamat sa pagdonate ng kidney para sa pasyente. Mag-operasyon na tayo. Yunsha. Boss Zong, kakagaling mo lang sa operasyon. Huwag kang uminom ng maaming alak. Huwag kang makialam. Umalis ka. Makakasama ko na si Yunshu sa panaginip mamaya. Boss Zong. Alam mo ba kung gaano kalaki ang bagsak ng stocks ng Ye? Kung nandito PA ang Mrs. Montag. Gusto mo bang makita niya ang ganito ka? Ayaw na niya sa akin. Kahit anong itsura ko, ayaw na niya sa akin. Baka buhay PA ang Mrs.
Ano sinasabi mo? Hinanap ko na ang buong ilalim ng bangin. Wala akong nakitang bangkay niya. Baka buhay pa ang Mises. Hanapin Montag. Kailangan mong mahanap siya para sa akin. Ni hindi nyo magawa na maayos ang plano. Ano ba kayo? Boss Song, may problema sa border. May nagsabi na nag-away si Jiang Zui at iba. At itinapon sa dagat. Ang dali ng pagkamatay niya. Sayang lang, Boss Song. May interview para sa Executive Secretary ngayon. Tara. Ilang ta pa? Isang ta na lang, si Akiang. Kung hindi ito maganda, kukunin ko lahat ng bonus mo sa buwang ito. Kausap kita, ano ginagawa Montag? Mises. Ano KBA, nagluloko ka? Kumusta, Boss Song? Ako si Miao Quink. Boss Song, ano ginagawa Montag? Boss Song, Boss Song. Boss Zong, hindi siya ang misis, nagkakamali ka. Pabalikin Montag siya, umuwi ka muna. Akiang. Hindi siya si Yonshu. Lalayo si Yunsha sa akin. Si Miao King, hayaan mo siyang manatili sa tabi ko. 24 oras handa siya. Kahit anong kondisyon, Sedge. Boss Song, bakit ka uminom ng sobra? Huwag mo akong tawaging Boss Zong. Tawagin mo akong Jingyan. Sige, Jingyan, magpahinga ka na. Yunshu, sa wakas ay bumalik ka na. Ano ba ang meron sa babaeng iyon? Balang Araf. Ako ang papalit sa kanya. Ano KBA? Bakit ang ikli ng suot mong palda? Gusto Montag bang akitin si Boss Song? Wala akong ganong balak. Mga babaeng katulad mo. Marami na akong nakita, ngayon din ay umalis ka na. Nadumihan ang kamay ko. Boss Zong, hindi ba masyado kayong maluwag sa kanya? Balita ko noong nakaraang buwan, pinatanggal niya ang ilang mga dating empleyado na hindi siya nasisiyahan. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Bantayan mo lang siya. Basta huwag lang siyang magkakagulo. Boss Song. Ang mga tao natin sa isang sangay ng Lin ay nakita ang kinalalagyan ni Lin Biking. Zan? Ning City. Nakita ba nila? Ang kinalalagyan ni Yunshu, wala silang nakitang balita tungkol sa misis. Pero sa tabi ni Lin Biking, may isang sekretarya. Ha. Tama. Siya na Chong. Ang babaeng nasa litrato, hindi mo man lang makita ang mukha. Paano mo nasigurong si Mrs. iyon? Hindi ako nagkakamali. Siyempre siya iyon. Kiang, mag-book ka ng flight papuntang Ning City ngayon din. Yingyan, saan tayo pupunta? Miaking, hindi ba kita sinabihan? Na dapat may distansya tayo? At saka, ayusin mo ang gamit mo at lumayas ka dito. Bakit?
hindi ito para sa iyo. Kung magkano ang gusto mong bayad, kausapin mo si Ekyang. Ying Yan. Iyon ba ang babaeng kamukha ko? Ay babalik na? Mia King. Dapat kang magpasalamat, kahit papaano ay kamukha mo siya. Kung hindi, dahil sa mga ginawa mo, matagal na kitang pinalayas. Tawagin mo si Lin Beer. Hinahanap ko si Lin Biking. Kamusta? Kailangan ng appointment para makausap ang aming boss na si Lin. Ulitin ka o. Ako si Yi Jingyan. Hinahanap ko si Lin Biking. Boss Zong, sa loob ng maraming taon. Hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Nasaan si Yun Sha? Anong sinasabi mo? Pinatay mo na si Yunshu 5 taon na ang nakalipas. Anong inaasahan mo? Tumahimik ka. Siguradong ikaw ang nagtago sa kanya. Ye Jinyan, mag-isip ka ng maayos. Si Yunshu ay isang malaking buhay na tao. Kung gusto niyang umalis, mapipigilan ko ba? Aminado ako. Alam kong mali ang ginawa ko noon. Pakawalan mo si Yunshu. Ako mismo ang magsosorry sa kanya. Ye Jinyan, ang kasalanan mong ginawa. Hindi na maaayos sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. By King, pakyos up. Pakawalan mo si Yunshu sa mga taong ito. Nababaliw na ako sa kagustuhan kong makita siya. Ganito ka ba mag-isip kay Yunshu? Ye Jinyan, alam kong nalaman mo kung nasaan si Yunshu. Pero sa totoo lang, may anak na kami. Sana huwag mo na kaming guluhin. Lin by King. Babalik ako para kunin siya. Yunshu a Kyoto. Yunsha hindi Montag na ako nalala. Ako si Ying Yan. Huwag mong saktan ang nanay ko. Aray. Yunshu buksan mo ang pinto. Alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Yunsha, pakyos up. Yunsha buksan Montag ang pinto. Alam kong dati, hindi ako mabuting tao. Nagkamali ako at nasaktan ka. Yunsha. Pero maniwala ka sa akin. Tutubusin ka o ang lahat Yunsha. Yunshu buksan mo ang pinto Yunshu. Yunsha alam kong patatawarin Montag ako. Pasensya na, nasaktan kita kanina. Pero baka nagkakamali ka, hindi kita kilala. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko hindi kita kilala. Ang asawa ko ay si Lin Biking. Ano ang sinabi mo? Yunshu, ako ang tunay mong asawa. Yi Ying Yan. Nasasaktan ako. Bitawan mo siya. Kumusta ka? Nasaktan ka ba niya? Biking, baka nagkakamali lang siya. Ginamit mo ang pagkawala ng memorya ni Yunshu para lokohin siya. Ano ang pinagsasabi ninyo? Ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng memorya at panloloko? Yunshu, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Pumasok ka muna at tingnan mo si Xiaobi. Yunsha. Viking. Mismo ikaw ay naniniwala na sa kasinungalingan mo. Palabasin mo si Yunshu. Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Anong katotohanan? Ikaw ang nag-donate ng kanyang bato sa isang babae. O ikaw ang nagpahintulot sa babaeng iyon na pumatay sa kanyang anak. Huwag mo akong bantaan. Gusto kong malaman niya kung sino ang tunay niyang asawa. Ye Jinyan, binabalaan kita. Hirap na hirap akong iligtas si Yunshu. Mula sa kamatayan kung gagawa ka ng kalokohan. Pagsisisihan mo ito. Yunshu, tiyak na ibabalik kita. Sa pailing ka o.
Yun siya, pareho KPA rin dati. Mahilig sa pagbibilad sa araw. Yunshu, ipinanganak ka noong Agosto 15, blood type A. Gusto Montag NG mango cake, mango mousse, at mango ice cream. Magaling ka sa piano at mahilig sa aso. PA. Paano mo nalaman ang maraming bagay tungkol sa akin? Jinyan, pumunta ako ng supermarket na yun. Marami akong biniling prutas. May pineapple, apple, pear at mabango. Hindi ba gusto mo ng mango? Bakit wala kang biniling mango? Hindi ba allergic ka sa mango? Okay lang sa akin ang ibang prutas. Dahil pamilya tayo. Yunshu, Isipin mo mabuti. Baka may nakalimutan ka. Alam ko lang na naaksidente ako. Pagkagising ko, wala na akong memorya. tama, niloko ka ni Lin Viking. Ako ang tunay mong asawa. Salamat sa kabutihan mo, pero allergic ang anak ko sa mango. Ibalik mo na lang ito. Yun siya. Lumabas na ang resulta ng ENA test. Sasabihin ko ba sa iyo ang resulta, Boss Zong? Huwag mo na ibigay sa akin. Titingnan ko mismo. May anak na ako na babae. Yung anak kong babae noong 5 taon na ang nakalipas. Hindi na ipalaglag. May anak na ako na babae. Ha ha ha. Ano ang susunod na hakbang, Boss Zong? Bilhin mo lahat ng mga laruan na gusto ng mga bata sa palengke. Ipadala mo lahat sa akin. Ibibigay ko sa anak kong babae. Bilisan Montag. Ha ha ha. Alam ko lang na naaksidente ako. Pagkagising ko, wala na akong memorya. Tama, nilinlang ka ni Lin Viking. Ako ang tunay mong asawa. Yunshu. Ano ang iniisip mo? Yung lalaking nagangalang Jinyan kahapon. Bumalik siya para hanapin ako. Ano? Mukhang kailangan kong maglagay ng bodyguard para sa'yo. Hindi ako mapalagay sa ganito. Biking. Asawa ko siya, tama ba? Pasensya na. Ako ang nandaya sa'yo. Asawa mo siya. Alam kong ganun. Kaya, babalik ka na ba? Biking, bakit ako babalik? Alam mo na, hindi ako ang asawa mo. Biking, sa loob ng maraming taon. Ang kabutihan mo sa akin at kay Xiaobi. Nakikita ko lahat. Gusto ko ring maalala ang mga nangyari noon. Ngunit sa tuwing malapit na akong maalala, sumasakit ng sobra ang ulo ko. Yunshu, Alam ko. Tiyak para sa akin mo ako itinago, tama ba? Sa pagitan ko at ni Jinyan. Tiyak na masasama lang ang mga alaala. Yunshu. Alam mo ba kung gaano ako natatakot? Mula nang dumating siya. Araw-araw akong nag-aalala na baka mawala ka. Biking, hindi ko alintana kung ano man ang nangyari sa amin noon. Ikaw lang ang minamahal ko ngayon. Sana ako, ikaw at si Xiaobi ay mamumuhay ng maligaya magpakailanman. Na pala, ang huli na. Bakit hindi pa umuwi si Xiaobi? Nene, aside Tito Jinyan. Ang nagdala sa akin dito sa bahay nila para maglaro. Uwi si Yunshu para hanapin ako. Dapat magsama-sama na tayong pamilya. Xiaobai. Halika rito. Xiaobi, pwede mo ba akong tawaging tatay? Ye Jinyan, wala ka bang hiya? Nene, Tari. Lin Biking, bitawan mo ang anak ko. Anak mo, may ginawa ka bang responsibilidad bilang ama? Anong karapatan mo? Para sabihing anak mo siya. Dahil hindi ko alam na mayroon kayong mag-ina, kung hindi ako. Hindi mo kailangang malaman. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Kahit alam mo ngayon na ako ang asawa mo. Ayaw mo pa ring bumalik sa akin?
May mahal ako. Gusto ko lang silang kasama. Ako lang ang dapat mong mahalin. Huwag mong kalimutan na hindi pa tayo pumipirma ng kasunduan para sa diborsyo. Marami akong paraan para makuha ang custody kay Xiaobi. Walang hiya ka. Yunshu, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang na bumalik ka sa akin. Hindi mo ako mahal. Gusto mo lang kontrolin ako. Ye Jingyan, hanggang kailan mo siya pipilitin? Lin Biking, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Sabihin mo, ano ang kailangan para pumayag kang diborsyuhin ako? Ibigay mo sa akin ang custody kay Xiaobi. Siege. Gusto mong makuha ang custody kay Xiaobi? Wede. Tumira ka sa akin ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, kung ayaw mo pa ring bumalik, papayag ako na diborsyuhin kita. At isusuko ang custody kay Xiaobi. Yunshu, Ye Jingyan ay mapaglaro. Huwag mong papayagan. Pumapayag ako. Siege. 3 buwan lang. Pagdating ng oras, sana tuparin mo ang iyong pangako. Biking, huwag kang mag-alala. Pagdating ng oras, dadalhin ko si Xiaobi pabalik sa'yo. Sino ka? Ikaf si Yunsha? Ano NG nangyari? Mia Oking, hindi ba sinabi kong umalis ka na? Bakit nandito ka PA? 5 taon tayong magkasama, tapos ngayon, basta-basta mo na lang ako pinaalis. Hindi ka o kaya. Mukhang totoo ngang walang puso si Boss Song. Sa babae, gusto niyang andyan ka kapag kailangan ka, tapos itataboy ka kapag wala na siyang pakinabang sa'yo. Yunsha, hindi ganun. Nun, sobrang miskita kaya. Bakit ka bumalik? Ak. Tumahimik ka. Anong karapatan mong sabihin yan sa kanya? Jingyan, sinaktan Montag ako? 5 taon tayong magkasama. Tapos ngayon, para sa kanya mo ako sinaktan. Anong karapatan mong murahin siya? Kung hindi dahil kay Yunsha. Hindi ka man lang makakapasok sa pinto ng bahay na ito. Yunsha. Talaga namang nakalimutan mo na ang sakit, no? Ano? Yung mga nangyari noon. Hindi mo na ba yun inisip? Mia Oking, tumahimik ka. Yunsha. Nalala Montag PABA. Na may anak kang lalaki. Ikaf. Ano na sinasabi mo? Anak na babae lang ang meron ako. Nanay, masakit sa Xiaobao. Yunsha. Nanay, Yunsha. Mia Oking, wala akong pakialam sa bagay na ito. Sinong nagsabi sa'yo nito? Kapag nalaman ko ulit, talagang babayaan mo to. Talagang lalong kumikilig ang sitwasyon. Yunsha, magikita PA tayo. Biking. Nasa akin ang mga tao. Pero ang pangalan pa rin ng ibang lalaki ang sinisigaw mo. Kamusta? Saan ka masakit? Okay na ako. Nasaan si Xiaobi? Tita Xiaobi, pinatulog na. Kanina, sinabi ni Mia Oking. Sino si Xiaobao? Nagbibiro lang siya. Huwag mong seryosohin. Hindi na siya muling magpapakita. Wala akong pakialam kung sino siya o kung ano ang meron sa inyo. Ano man ang nangyari noon, pinangakuan mo ako. Pakitupad mo ang iyong pangako. Yunsha, wala ka na bang nararamdaman para sa akin?
Yingyan. Pinili ko pa ang mukha mong ito, ang paborito ko. Bakit ayaw mo pa rin akong mahalin? Bakit? Ikaw ba ang humahanap sa akin? Xiao Xue, bumalik ka na. Nanay, ako to. Ako. Nakalayas ako sa border. Anak ko, naghirap ka. Pero hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, bumalik si Yunshu. Ang trader na yon, buhay pa pala siya. Malapit na akong magtagumpay. Dahil sa mukha na ito, si Jinyan. Ako lang ang minamahal. Tapos bumalik siya. Lahat ng plano ko, nasira na naman. Anak ko. Noong isang bises, ipinagbili ka nila sa border, wala akong magawa. Ngayon, si Yunshu ang lumapit sa akin. Huwag mo akong sisihin kung magiging brutal ako. Sa pagkakataong ito, pati na rin si Lin Biking na pabigat. Ay alisin ko. Nanay, nasaan si tatay? Gusto kong kumain ng luto niya. Siya Obi, may ginagawa si tatay ngayon. Pagbalik niya, dadalhin kita sa kanya, okay? Xiao Bai, ikman mo ang luto. Ni Tito, masarap din. Huwag mong sagutin. Sa ating kasunduan, walang nakalagay na. Bawal sumagot ng tawag. Xiao Bai, sabihin Montag kay Tito. Kung mabait ba si tatay kay nanay? Siyempre naman. Naghihintay pa na AKO na bigyan nila AKO. Ng kapatid na si Xiao Bao. Yan, Jinyan, nawawala ka na sa sarili mo. Oo. Nawawala na nga ako sa sarili ko. Nakikita kong may ibang lalaki ang babaeng mahal ko. Tinatawag ng anak ko na tatay ang iba. Hindi ba ako mababaliw? Ikaw ang may kasalanan noon. Sige, kahit na ako ang may kasalanan. Tatay, may nananakit kay nanay. Xiao Bai, Nanay, hanapin ko si tatay. Siya Obi, mabait ka, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, dadalhin kita ni nanay para hanapin si tatay, okay? Aray, Yunsha, Nasa amin si Yunshu, kung gusto mo siyang iligtas. Pumunta sa bodega ng 36. Kung gagalawin mo siya, kahit isang buhok man lang. papatayin kita. Trader ka. Ang lakas ng loob mo, ilang bises ka nang namatay, hindi ka pa rin tuluyang mamatay. Bitawan mo siya. Hindi ko inaasahan, dalawang tagapagtanggol, sabay kayong dumating. Sa loob ng isang minuto, isa sa inyong dalawa ang dapat bumagsak. Kung hindi, puputulin ko ang leeg niya. Yejin, nababaliw ka na, malinaw na ito ay panlilin lang ng matandang babae, gusto niyang magpatayan tayo. Hindi mo ba sinasabi na mahal mo si Yunshu? Aya't mamatay ka pa sa kanya ngayon? Ano naman? 20 segundo na lang. Yunshu. Mga paboritong merienda ni Xiaobei. Nasa kabinet ng merienda. Tandaan mong pakainin siya. 10 segundo na lang. Lin Biking, huwag kang magpanggap. Si Xiaobi at Yunshu ay asawa't anak ko. Hindi mo na kailangang mag-alala. Aray. Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin nyo na siya. Huvak, Mamatay ka na.
Yunshu, sa wakas, naprotektahan kita. Yunsha. Yingyan, gising ka na. Yunsha, okay ka lang? Ikailang ako. Mia King, anong ginagawa mo dito? Hindi masaya. Nakilala mo pa rin ako. Nasaan si Yunsha? Nasa kwarto ni Lin King. Wala siyang oras para alalahanin ang buhay mo. Lumabas ka. Aray. Boss Song. Gusto ko sanang makasama ka habang buhay. Pero bakit palagi kang nakatitig sa kaldero habang kumakain sa plato? Kung ganong. Huwag kang magalit sa akin. Mia King. Anong balik Montag? Gagawa ako ng mabuti, ilalabas ko ang katotohanan. Halika. Huwag ka nang magpakatanga sa susunod, nasasaktan ka lang. Basta ligtas ka, gagawin ko ang lahat. Yunshu, alis na tayo. Ayaw ko ng titulo. Gusto ko lang na ikaw, ako, at si Xiaobei ay masayang magkasama. Kung ayaw mo, gusto ko. Gusto kong maging marangal. Na makasama ka. Gusto kong matawag kang ama ni Xiaobei. Nang walang pag-aalinlangan. Lanan, Boss Song Song Fang Lin Ai. Nakakulong na. Sinabihan ko na rin ang mga tao doon. Naalagaan siya ng mabuti. Hindi magiging maganda ang huling bahagi ng buhay niya. May nag-utos ba sa likod nito? Mia King. Sa totoo lang, dapat siya ay tawaging Jiang Cui. Naku. Bakit mo ako dinala dito? Yunsha, nalala Montag Bea. 5 taon na ang nakalipas nang tumalon ka mula dito. Ayokong balikan ang nakaraan. Gusto ko lang pahalagahan ang kasalukuyan. Yunsha, akala Montag Bea makakalimutan Montag talaga. Bakit mo sinasabing nawala ang memorya mo basta-basta? Kung wala naman, aalis na ako. Nanay, nasaan ka na? Ang sakit, Xiaobao. Bakit? Bakit tuwing naririnig ko ang boses na ito, sumasakit ang puso ko? Yunsha, Kahit ilang bises ka mawalan ng memorya, ang mga alaalang ito ay ipapaalala ko ng paulit-ulit. SAIO. Ye Jingyan, lumala ang kalagayan ni Xiaobao. Pakiusap, magpa-opera ka na. Nangako ka sa akin. Naku, alam na ni Yunshu ang totoo. Tara, Sino ka talaga? Hindi kasi Mia Oking, di ba? Tama. Naging matalino ka na ba nang bumalik ang memorya mo? Hindi ako si Miao King. Ako si Jiangsu. Ikaw nga. Oo, Yunsha. Sa akin ka talaga mapupunta sa buhay mo. Gumawa ka ng maraming kasalanan. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Kaparusahan? Hahaha. Kung may kaparusahan ka. Ako ba ang nakatayo rito at ikaw ang nakatali doon? Jiangsu, ano ba talaga ang layunin mo sa pagpapaalala sa akin? Simple lang ang layunin ko. Gusto kong mabuhay ka sa sakit na ito. Magpakailanman. Nagbayad ako ng malaking halaga para pahirapan ka hanggang sa hindi ka na mukhang tao. O multo. Ikaw naman, basta-basta ka lang nakalimutan. Jiangsu, hindi ka ba natatakot na pag naalala ko, papatayin kita? Yunsha, o Yunsha. Nasira ang buhay mo dahil sa kabutihan mo. Noon, hindi kita nakita na namatay. Ngayon ako mismo ang tutulong sa'yo. Yunshu, Jiangsu, bitawan Montag si Yunsha. Aray. Nalaman na ni Boss Zong ang tunay kong pagkatao. Ano na ang gagawin ko? Nakatawag na ako ng pulis. Sa kulungan ka na lang magsisisi sa natitira mong buhay. Ye Jingyan, ayokong pag-usapan pa ang nakaraan. Diborsyo, akin ang custody. Tayo, hindi na magkikita pa. Siege. Pumapayag ako. Dalhin mo ako sa libingan ni Xiaobao.
Xiao Bao, dumating na si Mama. Pasensya na. Sa 5 taon, hindi kita naalagaan ng maayos. Xiao Bao, may kapatid ka na. Lin Bear ang pangalan niya. Alam ko na dati. Laging nainggit ka sa mga batang may kapatid. Ngayon, may kapatid ka na rin. Yun siya. Ang pinakamalaking pangarap ni Xiao Bao noong buhay pa siya ay makapunta kayo sa isang amusement park at mabigyan siya ng bedtime stories. Tulad ng ibang tatay. Hindi ko nagampanan ang responsibilidad ko bilang ama. Pasensya na. Okay lang, simula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi na rin kita kainisan. Dahil ang pagkamuhi ay isang uri ng pagmimiss. Ang pag-alis sa iyo mula sa buhay ko. Kasalanan ko ang lahat. Inatanggap ko ang parusa mo. Mas mabuti pang kalimutan mo na rin ako. Anong ginagawa mo dito? Madam Hachende, Miss Yun. Sa tagal kong kasama si Boss Zong, nasaksihan ko ang kanyang mga pagkakamali, ngunit wala akong magawa. Pero, nasa na rin niya ang nararapat na parusa. Noong namatay ka, hinanap niya ang tumanggap ng kanyang bato. Nagdonor siya ng kanyang bato, at ilang buwan siyang uminom ng malakas, hanggang sa magdugo ang tiyan niya, nang magpakita si Miao King. Saka lang siya nailigtas mula sa bingit ng kamatayan. Sinasabi ko ito sa iyo, hindi para patawarin mo siya, kundi para malaman mo na minahal ka rin ni Boss Zong ng tunay. CLB, Biking. Nanay, ito ang damit na regalo sa iyo ni tatay. Suotin mo na. Yunshu, ang ganda-ganda mo ngayon. Tatay, mali ka. Ikaw ang napakaganda ngayon. Nga, ang ganda-ganda mo ngayon. Tapos, Tapos, Kaya mo yan, tatay. Ikaw ang pinakamagaling. Yunshu. Sinabi mo na kung may susunod na buhay, sana ako ang una mong makilala. Pero hindi ko na kayang maghintay ng matagal. Sa buhay na ito, gusto kong makasama ka. At syempre, pati sa susunod na buhay at sa susunod pa. Kaya Yunshu, pakakasalan mo ba ako? Yihi. Pumayag na si nanay kay tatay. Parang kahapon lang nung huli kang ikinasal. tatay, kalimutan na ang nakaraan. Magiging masaya ang buhay natin sa hinaharap, di ba? Anong ginagawa mo dito? Si Yijinyan ba ang nag-utos sa iyong guluhin ito? Dito, huwag po kayong magkamisunderstanding. Nandito po ako para magbigay ng regalo mula kay Bosong. Aalis na siya papuntang ibang bansa. Ito ang kanyang munting regalo. Miss Yun, maligayang pagkasama. Tatay, tingnan mo kung ano ang ginagawa ni Biking. Yunshu, kapag nabasa mo na ang liham na ito, nasa eroplano na ako na alis dito. Sa buhay na ito, ako ang may kasalanan sa'yo. Hinihiling ko lang na sa mga dating na araw. Masaya ka at puno ng kasiyahan. Ang 2 card na ito, isa ay para sa iyong abuloy, at ang isa ay para sa pundo ng paglaki ni Xiaobi. Huwag kang mag-alala, hindi na ako muling magpapakita para gambalain kayo. Maligayang kasal. Sana siya ay lumaking masaya. Handa ka na ba, Yunsha? Magsisimula na ang kasal. Viking, ang iming Xiao siya. Ay maraming pinagdaanan. Sana sa mga susunod na araw, mapasaya mo siya.
Tay, huwag kang mag-alala, sigurado ako na magiging masaya siya.